Magandang araw sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay pag-usapan po natin ang payout schedule na may 3,000 pension sa July 17, 2026. Ang importanteng mga announcement ay dapat niyo pong malaman. Sa araw po na ito, sa mga nagtatanong po, gusto ko pong i-clarify sa inyo na ang aking ibinabalita ay nakabase po ito sa law. At ang law po na ito ay para po sa ating mga senior citizens, para po sa mga social pensioners for indigent senior citizens. At sa araw po na ito, may 5 bagay na dapat po kayong malaman. Una na riyan, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ang oras po ng inyong pong payout? Pangatlo, saan gaganapin ang payout? Pang-apat, ano ba ang kompletong requirements na dapat mong i-ready? At pang-5, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng paggawa ko ng video ito. Kaya naman, kung bago ka pa lang nakapanood sa mga videos ko, ay i-like or subscribe mo na ito nang sa gayon po ay maging updated ka sa mga i-upload ko pa na mga videos at hindi ko napapatagalin pa na pag-usapan ang bagay na ito. Kaya naman, let's go! Ang una sa listahan ay ang munisipalidad ng Ayungin sa Negros Oriental dahil meron po magaganap na payout sa mga eligible social pensioners sa July 17, 2026 at ito po ay magaganap sa Tapukon 2 Gymnasium sa Ayungin, Negros Occidental alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Heto po ang mga pangalan sa kasali na kukuha ng pensyon at 3,000 po ang kukunin nila na pera sa Barangay Iniban. Sa Barangay Prosperidad, San Carlos City ay meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa July 17, 2026. At ito po ang mga listahan sa mga pangalan na kasali po na kukuha ng pensyon. Sa San Carlos City, Negros Occidental, sa Barangay Guadalupe ay meron po magaganap na announcement po para sa mga senior citizens at ito po ang patunay. Sabi po dito, magandang araw po sa ating lahat na mayroon pong payout sa validation para sa mga potential na kukuha ng pensyon sa social pension sa Guadalupe Covered Court magaganap sa July 17, 2026 as 8 ng umaga. Ito po ang mga kasali po sa i-validate. Sa Barangay Doña Josefa, 1,000 pesos annual social pension for senior citizens sa July 17, 2026 alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon from April to June birth month po. Ang kasunod po sa ating listahan ay ang Barangay Anibong sa Ayungin ay meron po magaganap na payout sa July 17, 2026 sa Tapukon Gymnasium Ayungin, Negros Occidental alas 8:05 ng hapon po ang inyo pong payout. Sa MSWDO ng Ginsiliban ay meron po magaganap na announcement para po sa ating mga senior citizens. Meron po magaganap na payout sa July 17, 2026 sa Barangay Maak alas 8:12 ng tanghali sa Maak Covered Court. Barangay Kabuan alas 8:12 ng tanghali sa Kabuan Covered Court. Sa Barangay Butay alauna 3 ng hapon sa Butay Covered Court. Barangay Kantaan sa alauna 3 ng hapon sa Kantaan Covered Court. Ang kasunod po natin ay ang Pamplona Gymnasium dahil meron po magaganap na payout sa mga new members sa social pension sa July 17, 2026 alas 8 po ng umaga at ito po ang listahan. Ang kasunod po ay ang City of Cotabato dahil meron po magaganap na payout po sa social pension sa mga barangay po na aking i-mention dito sa aking vlog. At ito po, dapat nyo po itong mapakinggan. Sa July 17, 2026 sa poblasyon 8 na may 149 pensioners, sa poblasyon 9 na may 170 pensioners, Rosary Heights 6 na may 193 pensioners, umaga hanggang hapon po yung payout sa RH6 sa 37 barangay sa mga unpaid po ay meron po kayong chance na kukunin ito sa People's Palace. Sa munisipalidad ng Catarman sa probinsya ng Camiguin ay meron po magaganap na announcement para sa ating mga minamahal na senior citizens. Sa July 17, 2026, Friday alas 8:12 ng tanghali ang Barangay Katibak sa Barangay Covered Court, Barangay Bura sa Barangay Covered Court, Barangay Bunbon sa Barangay Covered Court, alauna 5 ng hapon ang Barangay Panghiwaan
Barangay Covered Court, Lawigan, Barangay Covered Court, Santo Niño, Barangay Covered Court po ang payout sa social pension for indigent senior citizens. Sa munisipalidad ng Pamplona ay meron po magaganap na payout sa July 17, 2026 sa alas 8 ng umaga magsisimula po sa Poblacion Gym po ito magaganap at yan po ang mga nakalistang pangalan sa makakasali po sa payout. Sa Barangay Tambo, meron po magaganap na Senior Citizens Payout sa Tapukon 2nd Gymnasium ayungon alas 8 ng ng hapon sa July 17, 2026 sa mga tao pong ito nakalista. Sa munisipalidad ng Binadayan ay meron po magaganap na validation sa July 17, 2026 sa Tuka, Mandig, Pinodulan, Makaguling, Suladaro, Balt, Bagingon, Masulon, Bubong Ranao, Badak, Pikotaan, Ingod at saka Bubong. Sa Barangay Tabing Ilog ay meron po maganap na payout sa social pension sa July 17, 2026 sa alas 9 hanggang 12 ng tanghali sa Massway po magaganap. Sa Barangay Poblacion 8, Cotabato City ay meron po maganap na payout sa July 17, 2026 sa alas 8 hanggang 5 ng hapon sa RHS 6 Covered Court, Cotabato City. Sa mga listahan ito ang mga kasali. Sa Barangay Bunawon ay meron po magaganap na payout sa July 17, 2026 sa mga nakalista po sa inyong screen. Yan po sila ang pupunta po. Kasunod po ay ang City of Takurong sa Poblacion dahil meron pong announcement para sa ating mga senior citizens at ito po babasahin ko. The PSA Sultan Kudarat Province has forwarded the list of social pension for peace beneficiary for verification and magaganap po ang verification sa July 17, 2026 alas 7 hanggang alas 4 po ng hapon sa Barangay Gymnasium, Barangay Poblacion, Takurong City. Ito po sa mga qualified i-validate na nakapasa sa requirement po sa social pension ay kailangan po kayong pumunta. Sa Barangay Igang sa Aklan, meron po maganap na validation sa July 17, 2026 alauna hanggang alas 4 po ng hapon sa Barangay Bakakay Global Gymnasium. Sa proper Cambagio Covered Court ay meron po maganap na payout sa social pension sa July 17, 2026 sa Barangay Cambagio na may 52 pensioners at Barangay Panam-Angan na may 32 pensioners. Ang mga lugar kung saan may magaganap na payout o bigayan ng pensyon para sa ating mga minamahal na kwalipikadong senior citizens. Sa mga nagtatanong, sir, totoo ba itong sinasabi mo? Hindi ba ito fake news? Hindi po iyan fake news dahil naka-include na po ang mga details na dapat nyo pong ma-inculcate, malaman, maramdaman. Kasi gusto ko pong sabihin sa inyo dahil maraming nasabi, fake news naman sinasabi nyo. Hindi po ito fake news. Ito ay batas po ang social pension for indigent senior citizens. At kung hindi ko man nakita ang inyong mga lugar, you can just go to the near barangay sa inyo at alamin kung meron na bang update sa inyong social pension for indigent senior citizens. Kung kasali ka pa ba, meron bang update o ano ba ang gusto mong malaman na increase patungkol po sa inyo pong magaganap na pensyon. Baka yung iba hindi na nakatanggap dahil meron pong validation. Kapag hindi ka pa makapunta sa validation, automatic tanggal ka na po. And sir, ano ba yung mga requirements nito para baka payout kami? So ito po ang kumpletong requirements na dapat mong i-ready. Social pension requirements. Kapag ang senior citizens mismo ang pupunta sa venue, ito po ang kanyang dalhin. Una, original OSCA ID at national ID. Pangalawa, photocopy ng senior citizens ID na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makakapirma. Kung ang representative ng senior citizens naman ang kukuha, ito po ang dapat niyang dalhin. Una, original at photocopy ng ID ng senior citizens ID na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makakapirma. Original at photocopy ng valid ID ng representative
o government issued ID lamang na may 3 lagda o thumb marks sa hindi na po makakapirma. Sulat, pahintulot or authorization letter mula sa senior na mayroong pirma, thumb mark at naayon sa format mula sa DSWD, makukuha po ito sa inyo pong barangay. Pang-apat, kopya ng litrato ng senior citizens na may kasamang representative na may hawak na updated newspaper. Kung ang kukuha naman ay representative ng namayapang senior, ito po ang kanyang dalahin. Una, original at photocopy ng ID ng senior citizens or certificate of membership mula sa OSCA kapag wala na itong OSCA ID na photocopy. Pangalawa, original at photocopy ng government issued ID ng representative. Pangatlo, original na kopya ng death certificate na naka-certified true copy. Paunawa, ang mga namayapang pensioner ay makatanggap lamang ng kanilang pensyon depende sa quarter kung kailan o ang alinsunod sa alintunin mula sa DSWD. At yun po ang kumpletong detalye sa inyo pong makukuhang pensyon sa araw po na aking sinasabi. Salamat po sa pakikinig hanggang sa susunod na aking upload. Bye-bye.